Noon, janitress ako sa isang malaking opisina sa Makati. Sa araw-araw na pagpasok ko, dala ko ang aking mop, timba at ang tahimik kong pangarap na balang araw ay makakaalis din sa trabahong iyon. Hindi ko naman ikinahiya ang pagiging janitress, marangal na trabaho iyon. Pero ang hindi ko matanggap ay ang pang-aabuso sa akin ng mga taong tulad ni Marcus. Si Marcus ang pinakamasungit, pinakamasama at pinakawalang kwentang tao na nakilala ko sa opisina. Isa siyang supervisor noon at tila ba ang buong buhay niya ay nakatuon sa pagpapahirap sa akin. Mula sa unang araw ng trabaho ko, wala siyang ginawa, kundi ang murahin ako, maliitin ang pagkatao ko at tratuhin akong parang alila. Kapag nakikita niya akong naglilinis ng pantry, sinasadya niyang itapon ang basurang hawak niya sa sahig para lang may madagdagan akong trabaho. Kapag nagkakamali ako sa pag-aayos ng supply sa stockroom, kahit maliit na bagay lang, sinisigawan niya ako ng bobo ka ba, walang utak, sa harap ng mga empleyado. Minsan nga binato niya ako ng ballpen dahil lang hindi ko agad nalinis ang conference room. Ang sakit, ang galit, ang hiya. Lahat ng iyon ay nilulunok ko araw-araw. Wala akong magawa. Ang trabaho kong janitress ang bumuhay sa pamilya ko at ang tanging pag-asa ko para sa kinabukasan. Kaya kahit gusto ko nang sumigaw o lumaban, pinipili ko na lang ang manahimik. Iniisip ko na balang araw makakaganti rin ako sa kanya. Balang araw, hindi na niya ako mamaliitin. Sa kabila ng lahat ng pang-aabuso ni Marcus, hindi ko hinayaang manatili ako sa iisang lugar. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ako sa isang online business course. Iniipon ko ang bawat sentimo mula sa sweldo ko. Kahit pa nangangalahati na ang kinakain ko para lang makapagbayad ng tuition. Hindi madali, pero alam ko sa puso ko na kaya ko. At sa bawat aralin, sa bawat pagsusulit na aking natatapos, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago sa aking sarili. Ang babaeng tinatawag na bobo ay unti-unting nagiging matalino. Ang babaeng tinatrato bilang alila ay nagiging isang leader. Pagkalipas ng 5 taon, nagkaroon ako ng sapat na kaalaman at tapang para simulan ang sarili kong negosyo. Nagsimula ito bilang isang maliit na cleaning service company na ako mismo ang nagpapatakbo. Isa akong janitress na naging boss. Ironic, hindi ba? Mabilis na lumago ang negosyo ko hanggang sa dumating ang araw na nakipagsosyo ako sa isang malaking korporasyon, ang dating opisina kung saan ako nagtatrabaho bilang janitress. Ang dating lugar kung saan kinailangan kong tiisin ang lahat ng pang-aabuso. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang nasa itaas. Ngayon, CEO na ako ng kumpanya namin at isa ako sa mga pangunahing partner ng korporasyon. Nang magkaroon ng restructuring ang opisina, naging bahagi ng proseso ang pag-hire ng mga bagong empleyado para sa mga posisyon. At doon ko siya nakita muli, si Marcus. Hindi ko na siya halos nakilala noong una. Ang dating arogante at maangas na supervisor ay tila naging isang taong talunan. Hindi na siya supervisor ngayon. Isang aplikante na lang siya, naghahanap ng trabaho. Tinawag ko siya sa conference room para sa kanyang interview. Nang makita niya ako, kitang-kita ko sa mukha niya ang gulat. Ikaw? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ako, pero hindi ko pinakita kung gaano ako nasisiyahan sa pagkakataong ito. Oo, Marcus, ako ang magi-interview sa iyo. Maupo ka. Naupo siya at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang kinakabahan. Ang dating matapang na supervisor ay parang asong basang-basa sa ulan. Sa loob ng 5 minuto, pinakinggan ko ang bawat salita niya. Ang kanyang resume, ang kanyang mga karanasan, ang kanyang mga dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa posisyon. Pero sa likod ng lahat ng iyon, hindi ko mapigilang maalala ang bawat salita, bawat insidenteng ginawa niya laban sa akin. Ang bobo ka ba? Ang walang utak, ang ballpen na ibinato niya,
ang basura sa sahig na sinasadya niyang itapon. Lahat ng iyon ay bumalik sa akin na parang isang pelikula. Sa tingin mo ba, Marcus, tanong ko sa kanya, karapat-dapat kang makuha ang posisyong ito? Tumango siya, halatang pinipilit ang sarili na magmukhang kumpiyansa. Oo, ma'am. Sa tingin ko ay may sapat akong karanasan para magampanan ang trabaho ng maayos. Ngumiti ako, pero may kakaibang apoy sa loob ko. Talaga? Sabihin mo nga, Marcus, paano ka makikitungo sa mga empleyado na nasa mababang posisyon? Paano mo sila ituturing? Naputol ang kanyang sagot at alam kong alam niya kung saan papunta ang usapan. Hindi na siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang posisyon na ina-applyan mo, Marcus, ay nangangailangan ng isang taong may respeto sa kapwa. Isang leader na hindi nang aabuso, hindi namamahiya. Pero base sa karanasan ko sa iyo noon, hindi ka ganoon. Tumahimik ang buong kwarto. Kitang-kita ko ang pamumutla sa kanyang mukha. Akala niya tapos na ang lahat, pero nagbigay ako ng huling salita na nagpagimbal sa kanya. Gayunpaman, Marcus, sabi ko, habang nakatingin sa resume na hawak ko, may isang bagay akong natutunan sa pagiging janitress. Hindi lahat ng pagkakataon ay ginagamit para gumanti. Minsan, ginagamit ito para turuan ng isang tao ng leksyon. Inabot ko ang papel pabalik sa kanya. May isa pang round ng interview bukas. Kung makakumbinsi mo ang partner ko, baka magbago pa ang desisyon ko. At iniwan ko siya sa conference room, alam kong hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa bawat hakbang ko papasok sa opisina, ramdam ko ang bigat ng nakaraan. Ang mga alaala ng pang-aalipusta ni Mr. Santos, ang dating manager namin, ay parang peklat na hindi na mabubura. Noon, janitress lang ako, isang babaeng simpleng naglilinis ng mga sahig na tinatapakan nila. Araw-araw, minumura niya ako. Kesyo mabagal daw ako, kesyo tamad, kesyo wala akong patutunguhan sa buhay. Hindi niya ako tinitingnan ng diretso sa mata, para bang wala akong halaga. Ang bawat salita niya ay parang lason na sumisira sa tiwala ko sa sarili. Pero hindi ko siya hinayaang tuluyang durugin ako. Sa halip, ginamit ko ang sakit bilang gasolina para patuloy na magtrabaho, mag-aral sa gabi, mag-ipon at mangarap. Walang nakakaalam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para makarating sa kinalalagyan ko ngayon. At ngayon, heto ako. Sa parehong gusali, sa parehong opisina, ngunit hindi na ako ang naglilinis ng sahig. Ako na ang CEO ng kumpanya at siya, si Mr. Santos, ay isa na lamang empleyado sa ilalim ng pamamahala ko. Nang makita ko siya sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi niya ako agad nakilala. Nasa conference room siya kasama ang ilang tauhan, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, katulad ng dati niyang ginagawa noon bilang manager. Pero ngayon, ang presensya ko ang bumalot sa kwarto. Tumayo ang lahat para batiin ako. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mukha nang marinig niya ang tawag sa akin bilang Madam CEO. Kitang-kita ang pagkalito niya. Ang dating niyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng alanganin. Magandang umaga, Mr. Santos. Bati ko ng direkta. Ang boses ko ay malamig ngunit may pahiwatig ng pagkapanalo. Tila hindi niya alam kung paano sasagot. Tumango na lang siya pero halatang pilit ang nangiti sa kanyang labi. Sa mga susunod na araw, sinadya kong maging profesional sa lahat ng aspeto ng trabaho. Hindi ako gumanti sa kanya sa paraang marahas o bastos. Alam ko kung paano gamitin ang kapangyarihan ko ng may dignidad. Ngunit hindi ko rin hinayaang makalimot siya. Dahan-dahan kong ipinaramdam sa kanya ang bigat ng kanyang dating asal. Isang araw nagkaroon ng proyekto na kailangan niyang pangunahan. Isang mahalagang kliyente ang kailangang kumbinsihin at alam kong siya ang may kakayahan para rito. Pero alam ko rin kung gaano siya mahilig magmalaki. Kaya't sinadya kong ipatawag siya sa opisina ko bago ang pulong.
Pagpasok niya, halata ang kaba sa kanyang kilos. Ang dating tikas niya bilang manager ay tila nawala na. Naupo siya sa harap ng mesa ko at hindi ko mapigilang mapansin ang pawis sa kanyang noo. Mr. Santos, alam mo ba kung bakit kita pinili para sa proyektong ito? Tanong ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi siya makasagot agad. Nagbaba siya ng tingin, parang estudyanteng napapagalitan. Sa totoo lang, Madam, hindi ko alam, sagot niya, halos pabulong. Pinili kita dahil alam kong magaling ka. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, ang respeto sa kapwa ay mahalaga sa tagumpay. Hindi lang talento ang kailangan, kundi ang kakayahang tratuhin ang lahat ng patas, mula sa janitress hanggang sa CEO. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin. Alam kong nararamdaman niya ang bigat ng mga salita ko. Tumango siya pero hindi ako sigurado kung tunay niyang naintindihan ang mensahe ko. Sa huli, tumayo siya at nagpaalam. Pero bago siya lumabas, huminto siya sa pinto at tumingin sa akin. Salamat madam, sabi niya at sa unang pagkakataon, naramdaman kong may sinseridad sa kanyang tono. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko sapat na ang pagpapaalala sa kanya. Pero hindi pala. Isang gabi, habang naglalakad ako palabas ng opisina, narinig ko ang usapan sa pantry. Hindi ko sinasadya, pero ang boses ni Mr. Santos ang tumawag sa aking pansin. Ang swerte lang talaga ng babaeng yon. Kung hindi dahil sa pagkakataon, janitress pa rin siya ngayon. Wala naman talagang alam yon, puro pakitang tao lang, sabi niya sa mga kasamahan habang tumatawa. Para bang nakalimutan niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Ang sakit ng mga salita niya ay bumalik sa akin, pati ang mga alaala ng pang-aalipusta noon. Huminto ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya hahayaang sirain ang respeto ko sa sarili. Pumasok ako sa pantry nang walang pag-aalinlangan at ang katahimikan ay agad bumalot sa kwarto. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Mr. Santos. Kung mayroon kang sasabihin tungkol sa akin, Mr. Santos, mas mabuti sigurong sabihin mo ito ng direkta sa harapan ko. Hindi ko gusto ang mga bulong sa likod ng taong pinag-uusapan mo. Ang boses ko ay matatag, puno ng awtoridad. Ang mga kasamahan niya ay hindi malaman kung saan titingin. Hindi siya nakasagot. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tuluyang nawalan ng kumpiyansa. At sa loob-loob ko, alam kong ito ang simula ng tunay na pagbabago. Ngunit bago ako lumabas, iniwan ko ang isang huling salita. Ang respeto ay hindi hinihingi, Mr. Santos. Pinagtatrabahuhan ito. Sana matutunan mo iyon bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap ako ng liham mula sa kanya. Binuksan ko ito ng may halong kaba at galit. Ngunit ang nilalaman nito ang tuluyang nagpabago sa lahat ng iniisip ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pumasok ako sa opisina ng may tiyak na layunin. Ang lugar na dati kong nililinisan, na sa bawat pagpunas ng sahig, ay tila ba nililinis ko rin ang galit sa puso ko, ay ngayon tahanan ng pangalan ko sa plaka ng pintuan. CEO. Hindi ko pa rin lubos maisip na narating ko ito, pero narito na ako, nakatayo sa harap ng mga taong minsang tumapak sa pagkatao ko. Isa na roon si Leo. Si Leo, ang lalaking hindi kailanman nagpalampas ng pagkakataong laitin ako noon. Sa tuwing magpapakita ako sa cubicle niya upang maglinis, lagi siyang may pasaring. Alam mo, hindi ka na yata aangat sa buhay, hanggang janitress ka na lang, sabi niya minsan habang hinahagod ng tingin ang suot kong uniforme. Ang mga katulad niya ang dahilan kung bakit mas pinili kong magtrabaho sa gabi, kung saan walang masyadong tao upang marinig ang mga pang-aasar. Pero ngayon, ibang-iba ang sitwasyon. Ako na ang nagbibigay ng utos at siya ang sumusunod. Ang unang linggo ko bilang CEO ay hindi naging madali. Bagamat mataas ang posisyon ko, alam kong marami ang nagdududa sa kakayahan ko. May mga bulong-bulungan sa opisina,
mga tanong na hindi nila sinasabi ng harapan pero ramdam ko sa bawat tingin nila. Paano ba siya napunta rito? May alam ba talaga siya? At siyempre, si Leo ang nangunguna sa ganitong usapan. Nakikita ko ang mga titig niya tuwing may meeting. Tila ba sinusukat niya ako, hinahanap ang kahinaan ko. Pero hindi ko siya pinansin. Sa halip, ginamit ko ang mga mata niya bilang hamon. Hindi ko siya bibigyan ng dahilan upang maliitin ako. Isang araw, habang nakatayo ako sa harap ng mga empleyado upang magbigay ng bagong direktiba, napansin ko si Leo na nakaupo sa likuran, nakakunot ang noo. Hindi siya kumikibo, pero alam kong hindi niya gusto ang mga sinasabi ko. Hinayaan ko lang siya. Alam kong darating ang araw na maglalabas siya ng saloobin at handa ako. Lumipas ang mga araw at nagkaroon ako ng pagkakataong direktang makatrabaho si Leo sa isang proyekto. Hindi ko inasahan ang pagkakataon pero malugod ko itong tinanggap. Sa unang meeting namin, kita ko ang pilit ng ngiti niya. Ang dating mayabang niyang aura ay tila ba nawala, napalitan ng pagkailang. So, ano ang plano mo para dito? Tanong niya, pilit na kalmado. Sinagot ko siya ng diretso, walang pag-aalinlangan. Sa bawat salita ko, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi na ako ang dating janitress na kaya niyang maliitin. Habang tumatagal ang proyekto, nagsimula akong mapansin ang pagbabago sa ugali ni Leo. Hindi na siya gaanong mapangahas, mas maingat na sa mga sinasabi niya. Pero alam kong hindi ito dahil sa respeto. Isa lang itong paraan niya upang umiwas sa gulo. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng mga araw na ginawang impyerno ni Leo ang trabaho ko. Ang bawat mura, ang bawat pang-aalipusta. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa opisina, napansin ko ang mop sa sulok ng pantry. Bigla akong napaisip kung paano ko kinaya ang lahat ng iyon. Paano ko naabot ang puntong ito? Dumating ang araw ng presentasyon ng proyekto. Nakatayo ako sa harap ng mga kliyente kasama si Leo at ang iba pang team members. Sa bawat detalye ng presentasyon ko, ramdam ko ang suporta ng mga nakikinig. Pero sa likod ng mga papuri, naramdaman ko ang tensyon. Alam kong may mangyayari. Hindi ko alam kung ano, pero may kutob ako. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Leo. Hindi ko inaasahan ang mga susunod niyang sasabihin. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Aniya, halos pabulong. Alam kong hindi naging maganda ang trato ko sa iyo noon. Hindi ko agad alam ang isasagot. Ang mga salita niya ay parang patak ng ulan sa mahabang tagtuyot, ngunit ramdam ko ang bigat sa likod nito. Totoo ba ang sinasabi niya? O isa lang itong paraan upang makuha ang pabor ko? Ngunit bago ko pa siya masagot, dumating ang isang tawag mula sa HR. Ma'am, may kailangan po kayong makita, sabi ng manager. Agad akong pumunta sa opisina nila. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang kaba. Pagdating ko, iniabot nila sa akin ang isang envelope na naglalaman ng mga dokumento. Binuksan ko ito at halos mabitiwan ko ang hawak ko. Ang pangalan ni Leo ang naroon at ang detalye ng isang malaking iskandalo na may kinalaman sa pandaraya sa kumpanya. Tumitig ako sa papel at sa sandaling iyon naisip ko ang mga araw na minura niya ako, ang mga pagkakataong tinapakan niya ang dignidad ko. Ngayon, hawak ko ang kapalaran niya sa mga kamay ko. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa isip ko. Ano ang gagawin ko sa impormasyon na ito? Sa wakas, dumating ang araw na kinailangan kong harapin si Arnold sa opisina. Siya ang dating supervisor ko, ang taong halos araw-araw akong minura. Tinrato na parang basura at siniguradong maramdaman kong wala akong halaga. Sa bawat sigaw niya noon, sa bawat hamak na salita, palagi kong iniisip kung kailan matatapos ang pagdurusa ko. Pero ngayon, hindi na ako ang janitress na nilalait niya. Ako na ang CEO, ako na ang boss niya. Pumasok siya sa conference room, bitbit ang isang folder na puno ng mga dokumento.
Hindi niya alam na ako ang bagong namumuno sa kumpanya. Kitang-kita sa mata niya ang gulat nang makita niya ako sa harapan ng mesa. Suot ang isang itim na blazer. Ang aking pangalan nakalimbag sa isang piraso ng ginto sa tagiliran ng mesa. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng mga mata ko, puno ng galit na matagal kong itinago. "Ma'am?" tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Tumigil siya sa paglalakad, parang natamaan ng kidlat. Ang mga mata niya'y naglakbay mula sa mukha ko, pababa sa pangalan ko, at pabalik sa akin. Sa loob ng ilang segundo, tila hindi niya alam kung paano mag-react. "Arnold," sabi ko, malamig ang tono. "Maupo ka." Sumunod siya, bagamat halatang hindi komportable. Ang dating kumpiyansa niya ay nawala. Siya na ang mukhang alanganin ngayon, at sa loob-loob ko, gusto kong tumawa. Pero hindi ko ginawa. Hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit halos sumuko ako noon? Tanong ko, diretso sa punto. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita o magpaliwanag. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng bawat salita ko. Ikaw ang dahilan kung bakit araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung may halaga ba ako. Halos hindi siya makatingin sa akin. Ang dating matapang niyang postura ay tila naglaho. Nakayuko siya, naglalaro sa gilid ng folder na hawak niya, parang bata na nahuling nagkasala. "Pasensya na, ma'am, hindi ko alam na..." "Hindi mo alam?" Putol ko sa kanyang sagot. Tumayo ako, lumapit, at tumingin sa kanya mula sa taas. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, ang kaba niya na lalo pang lumalaki sa bawat hakbang ko. Alam mong mali ang ginagawa mo, pero ginawa mo pa rin." "Bakit? Dahil janitress lang ako noon? Dahil akala mo wala akong karapatang igalang?" Hindi siya sumagot, tumahimik siya, parang natuyuan ng laway. Ang dating Arnold na palaging may sagot, palaging may panghamak, ngayon ay isang taong tila nawalan ng lakas. Ang ironic, hindi ba? Patuloy ko. Ikaw ang supervisor noon. Ikaw ang nagmamando, ang nagbibigay ng utos. Pero ngayon, Arnold, ikaw ang empleyado. Ikaw ang nasa ilalim ng posisyon ko. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi nito. Ako ang may kapangyarihang tanggalin ka kung gugustuhin ko. Bigla siyang tumingin sa akin, gulat at nerbiyos ang bumalot sa mukha niya. "Ma'am, huwag naman po. May pamilya po ako. Hindi ko po sinasadya ang mga ginawa ko noon. Patawarin niyo po ako." Ang mga salitang "patawarin niyo po ako" ay tumama sa akin ng may halong sakit at galak. Noon, hindi ko akalain na dadating ang araw na maririnig ko ito mula sa kanya. Pero hindi ko hinayaan ang damdamin kong magpatalo. Hindi ko hinayaan ang galit na magpaikot sa akin. Tumayo ako ng diretso, inangat ang ulo ko at tumingin sa kanya ng may resolusyon. "Arnold," sabi ko, dahan-dahan at may diin, "hindi ka na ang supervisor. Hindi ka na ang makapangyarihan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, isang huling pagkakataon. Gusto kong makita mo kung paano magtrabaho ang isang leader na hindi nanghahamak, hindi nang aabuso. Ang leader na magtuturo sa'yo kung paano maging tao." Nakita ko ang gaan sa mukha niya, pero hindi ko tinapos ang usapan doon. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong mag-relax. Alam kong kailangan niyang matutunang harapin ang mga ginagawa niya. "Pero tandaan mo ito, Arnold," dagdag ko, mas mababa ang tono. "Bawat galaw mo mula ngayon, babantayan ko. Isa pang pagkakamali, isa pang pagpapakita ng kawalang respeto, at sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka makakahanap ng ibang kumpanya na tatanggap sa'yo." Tumayo ako mula sa upuan ko. Iniwan siyang nakaupo roon, mukhang nasiraan ng loob. Lumabas ako ng conference room nang hindi na lumilingon. Pero bago ko tuluyang maisara ang pinto, narinig ko ang isang bulong mula kay Arnold. Isang bagay na hindi ko inaasahang maririnig. "Hindi ikaw ang dapat nakaupo diyan." Bulong niya, halos hindi marinig. "Hindi ikaw." Tumigil ako at ang katawan ko'y nanigas sa galit.
pero hindi ko siya hinarap. Sa halip, isinara ko ang pinto, mas malakas kaysa sa inaasahan. Sa isip ko, nagumpisa ang isang bagong tanong, ano ang ibig niyang sabihin? May mas malalim ba itong kahulugan kaysa sa iniisip ko o isa na namang desperadong pagsubok para saktan ako? Habang naglalakad pabalik sa opisina ko, ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang balewalain o bigyan ng pansin. Pero isang bagay ang malinaw. Ang laban namin ni Arnold ay hindi pa tapos. Nakaharap ko siya sa conference room na tila isang eksenang kinuha mula sa pelikula. Ang dating makapangyarihan niyang postura ay biglaang nawala. Sinubukang itago ng kanyang kurbata ang nanginginig na kamay, ngunit hindi niya maitago ang lamig ng pawis na bumaba sa kanyang noo. Si Ronald. Ang lalaking araw-araw akong minura, tinrato na parang wala akong halaga, at ginawang libangan ang pambabastos sa akin noong janitress pa ako sa kumpanyang ito. Dati, kapag naglilinis ako sa opisina niya, sinasadya niyang magkalat ng papel sa sahig para lang makita akong magpunas habang nagpapatawa sa harap ng mga kasamahan niya. Ang sakit ng bawat salita niya noon ay parang latay na hindi na mabura sa aking pagkatao. Ngayon, narito siya, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at ako ang nasa posisyon ng kapangyarihan. Magandang umaga, Ronald, sabi ko, kontrolado ang boses ko, kahit ramdam ko ang galit na umaalimpuyo sa loob ko. Hindi ko hahayaan ang damdamin kong mangibabaw. Ang lakas ko ngayon ay nasa pagiging kalmado at mahinahon. Inilapag ko ang folder sa harap niya. Ang mga papel sa loob nito ang magdidikta ng kanyang kapalaran sa kumpanyang ito. Sa bawat pahina ay nakasulat ang mga ulat ng kanyang kapalpakan, ang reklamo ng mga empleyado tungkol sa kanyang asal, at ang detalye ng mga maling desisyon na nagdulot ng malaking problema sa kumpanya. Hindi ko siya kailangang murahin, hindi ko kailangang magtaas ng boses, ang katotohanan ang magpapabagsak sa kanya. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tanong ko, pinapanood ang kanyang mata na naglalakbay sa folder na tila bangungot. Ang dating matapang na Ronald na walang pakialam sa nararamdaman ng iba ay ngayon mukhang isang daga na napaligiran ng mga pusa. Hindi ma'am, pero siguro nauutal siyang magsalita. Nakakatuwa, ang dating boss na ubod ng yabang ay biglang hindi na makahanap ng tamang salita. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ilang taon na akong nagmamasid sa iyo, Ronald. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang tao. Ang paraan ng pamumuno mo, ang trato mo sa mga tao sa paligid mo, lahat iyan ay may kapalit. At ngayon, narito tayo. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang buong conference room ay tila naging mas maliit, mas sikip, at mas tahimik. Dinikit niya ang likod sa upuan, tila umaasang kaya siyang iligtas ng distansya mula sa akin, pero wala siyang takas. Ma'am, kung may problema, kayang-kaya ko pong ayusin. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadya ang... Pinutol ko ang kanyang sagot. Hindi sinasadya, Ronald, araw-araw mo akong minura. Pinagmalupitan mo ako. Hindi mo iniisip kung paano naapektuhan ang buhay ng mga taong nasa ilalim mo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang sinadya o hindi. Ito'y tungkol sa resulta ng mga aksyon mo. Tahimik siya. Alam niyang wala siyang maipagtatanggol. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit ang awa ay matagal nang nawala sa puso ko pagdating sa kanya. Inabot ko ang susunod na dokumento sa folder. Ito ang ulat ng HR. Hindi lang ako ang biktima mo. Maraming empleyado ang nagreklamo sa asal mo. Bastos ka. Hindi mo sila tinatrato bilang tao. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa sa posisyon mo? Hindi siya nakasagot. Ang kanyang katahimikan ay parang musika sa pandinig ko. Tumayo ako mula sa upuan, marahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat.
Bawat segundo ay tila mabagal at bawat tibok ng puso ko ay parang bomba. Nakatingin siya sa akin na parang nakakita ng multo. Pero hindi ako multo, Ronald. Ako ang realidad mo. Ngayon, Ronald, meron kang dalawang pagpipilian. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at matalas. Pwede kang magbitiw sa posisyon mo ngayon o pwede kang tanggalin ng walang karangalan. Ang desisyon ay nasa kamay mo. Halos mahulog siya sa upuan niya sa kaba. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang dating janitress na araw-araw niyang iniinsulto ay ngayon ang nagdidikta ng kapalaran niya. Ma'am, pakiusap. Ngumiti ako, pero hindi iyon ngiti ng awa. Puno iyon ng tagumpay. Hindi mo ba naisip, Ronald? Dati, ako ang nasa ilalim ng kontrol mo. Pero ngayon, dito tayo nagkita ulit. Ang buhay ay paikot-ikot, hindi ba? Tahimik siyang tumango, hindi alam kung ano ang gagawin. Inabot niya ang folder, binasa ang dokumento ng pagbibitiw na inihanda ko na para sa kanya. Pero habang hawak niya iyon, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Tumayo ang assistant ko, dala ang isang bagong ulat. Ma'am, sabi niya, may bagong impormasyon tungkol sa mga transaksyon ni Ronald. Mukhang hindi lang ito tungkol sa asal niya. May ebidensya na nagpapakita ng malakihang pandaraya. Napatingin ako sa assistant ko pagkatapos kay Ronald. Ang mukha niya ay namutla, halos mawala ng kulay. Hindi ko inaasahan ang balitang iyon, pero hindi ko rin ito ikinagulat. Ang twist na ito ay mas lalong nagpatingkad sa kwentong ito. Mukhang hindi lang ako ang biktima ni Ronald, ang buong kumpanya ang ginawa niya ng kasalanan. Tumingin ako sa kanya, ang labi ko ay bahagyang ngumiti. Mukhang mas malalim pa ang usapan natin, Ronald. Hindi lang ito tungkol sa posisyon mo. Mukhang marami kang kailangang ipaliwanag. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa opisina. Pinagmamasdan ang refleksyong halos hindi ko kilala. Ang dating babaeng may kupas na uniforme ng janitress, laging nakatungo at takot tumingin sa mata ng iba. Ngayon nakasuot ng itim na blazer na halos sumigaw ng kapangyarihan. Sa ilalim ng matapang na ilaw, kita ang bawat detalye ng aking tagumpay, ang mamahaling relo sa pulso, ang sapatos na walang bahid ng dumi, at ang mga mata kong punong-puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang mga alaala ng kahapong hindi ko makalimutan. Ang bawat sigaw ni Marco, ang dati kong supervisor, ay tila nakaukit sa utak ko. Bakit ang bagal mo? Walang kwenta, useless ka. Araw-araw, minamaliit niya ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umuwi na luhaan habang tinatakpan ng hiyang nararamdaman ko sa harap ng pamilya ko. Akala ko noon, hindi na ako makakaahon sa ganitong buhay. Pero heto ako ngayon, hindi na ako ang inaapi. Sa halip, ako ang may hawak ng kontrol. Ang pinto ng opisina ay biglang bumukas at doon siya pumasok, si Marco. Wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig. Ang dating matikas na supervisor na laging mayabang kung maglakad, ngayon ay parang batang naliligaw. Nakayuko siya, hawak-hawak ang kanyang resume. Ang irony ng sitwasyong ito ay hindi ko maipaliwanag. Hindi niya alam na ako ang taong nasa likod ng posisyon na inaasam niya ngayon. Hindi niya alam na ang babaeng dati niyang minura ay ang boss na kailangan niyang harapin. Tumayo ako mula sa aking upuan, mabagal pero may bigat ang bawat hakbang. Hindi ko siya binati. Imbes iniabot ko ang kamay ko. Marco, tama ba? Tanong ko habang sinisikap na huwag ipakita ang nangiti sa aking mukha. Tumango siya, pilit ng ngumiti, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta, sabi ko, malamig ngunit profesional. Pinaupo ko siya sa upuan sa harap ng aking desk. Sa buong oras na iyon, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, pero sinikap kong kontrolin ang sarili ko. Hindi ito ang oras para magpakita ng galit. Hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan.
Habang ini-interview ko siya, pinilit kong maging neutral. Tinanong ko ang tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang mga nagawa sa trabaho, at sa mga dahilan kung bakit siya umalis sa huling kumpanya niya. Sinagot niya ang lahat ng tanong, pero halata ang bigat sa kanyang boses. Parang may pader sa pagitan namin na hindi niya maipaliwanag, pero ako, alam ko kung bakit. Alam kong nararamdaman niya ang presensya ng isang bagay, isang alaala na hindi niya lubos maunawaan. Sa bawat sagot niya, bumabalik sa akin ang mga sandaling minamaliit niya ako. Ang paraan ng pagsigaw niya sa akin noong nagkamali ako ng pagpuna sa mesa ng kliyente. Ang panlilibak niya noong hindi ako nakapagtrabaho ng mabilis dahil sa sakit ng likod ko. Ang mga oras na sinabihan niya akong walang patutunguhan. Pero ngayon, narito siya, nakaupo sa harap ko, nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Nang matapos ang interview, tumayo ako at lumapit sa bintana. Tanaw ko ang buong syudad mula sa taas ng building. Alam mo, Marco, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya, may mga pagkakataon sa buhay na bumabalik ang karma sa hindi mo inaasahan. Tahimik siyang nakaupo, parang nagtataka sa bigat ng mga salita ko. Humarap ako sa kanya at doon ko nakita ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Marco, sabi ko, mas malalim ang tono ng boses ko. Ako ang babaeng dati mong sinigawan araw-araw. Ako ang janitress na tinawag mong walang kwenta. Ako ang taong inakala mong hindi makakaangat. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang inaasahan ko mula sa kanya. Pero ang nakita ko ay hindi galit o pagmamakaawa. Sa halip, isang matinding pagkabigla. Namutla siya at parang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Tumayo siya, pero bago pa man siya makapagsalita, itinaas ko ang kamay ko upang pigilan siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Marco. Ang kailangan ko ay ang sagot mo sa tanong ko. Bakit ka narito? Bakit mo ako minura noon kung ikaw rin pala ang taong magmamakaawa sa akin ngayon? Hindi siya sumagot. Tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa sahig. Sa loob ng ilang segundo, ang opisina ay tila naging napakalaki, puno ng tensyon at bigat ng aming nakaraan. Sa wakas, tumingin siya sa akin, pero bago pa niya maibuka ang bibig, may kumatok sa pinto. Isa sa mga assistant ko ang pumasok, dala ang isang folder. Ma'am, sabi ng assistant, nandito na po ang resulta ng background check para sa aplikante. Kinuha ko ang folder, binuksan ito, at doon ko nakita ang isang detalye na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ang pangalan ni Marco ay konektado sa isang malaking iskandalo sa huling kumpanyang pinagtrabahuhan niya, isang kaso ng korupsyon na maaaring magpabagsak sa reputasyon ng aking negosyo kung siya'y tatanggapin. Isang malamig na nangiti ang lumitaw sa labi ko. Marco, sabi ko habang isinasara ang folder, mukhang hindi lang ako ang taong may natatandaan tungkol sa iyo. Pagpasok ko sa opisina, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang ko. Ang mga mata ng mga empleyado ay nakatuon sa akin, hindi dahil sa takot, kundi sa respeto. Ang tunog ng takong ng sapatos ko sa marmol na sahig ay tila musika sa akin. Isang patunay kung gaano kalayo na ang narating ko. Ngunit may isang tao sa sulok ng silid na hindi makatingin ng diretso sa akin. Si Leo. Si Leo, ang lalaking halos araw-araw akong sinisigawan noon. Ang boses niya, galit na galit, palaging pumipitik sa tenga ko tuwing hindi ko natatapos ang mga trabaho ko bilang janitress. Tila siya ang hari ng departamento, palaging may mataas na tono, palaging may masakit na salita. Hindi mo ba alam kung paano maglinis ng tama? Wala ka bang utak? Ang mga salitang iyon ay parang latay sa balat ko noon, hindi ko makalimutan. Pero ngayon siya ang tila kawawang daga sa harapan ko, pilit na iniiwasan ang tingin ko. Huminga ako ng malalim at iniangat ang ulo ko. Leo, tawag ko sa kanya. Simple lang ang tono ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong naramdaman niya ang bigat ng pangalan niya sa bibig ko. Napansin ko ang bahagyang maganit niyang kilos habang tumayo siya.
mula sa kanyang desk. Naglakad siya palapit, halatang nag-aalangan. "Ma'am," mahina niyang sabi, halos pabulong. Ang dating mataas na tono ng boses niya ay naglaho. Ngayon, para siyang bata na takot sa sermon. "Pasok ka sa opisina ko," sabi ko nang walang emosyon. Tumango siya kahit halata sa mukha niya ang kaba. Tahimik siyang sumunod sa akin at sa bawat hakbang naririnig ko ang bahagyang paghinga niya, mabilis halatang balisa. Pagdating sa loob ng opisina, sinarado ko ang pinto. Umupo ako sa harap ng desk at itinuro ang upuan sa harap ko. "Umupo ka," utos ko. Sumunod siya, ngunit hindi siya mapakali. Ang mga kamay niya ay panay ang paggalaw, tila hindi niya alam kung saan ilalagay. "Alam mo ba kung bakit kita pinatawag?" Tanong ko, dahan-dahan, bawat salita'y may bigat. Napatingin siya sa akin, ngunit agad ding iniwas ang tingin. Hindi siya sumagot. "Hindi?" Tanong ko ulit. "O baka alam mo, pero ayaw mong magsalita." "Ma'am, kung tungkol ito sa mga ginawa mo noon?" "Oo, tama ka," putol ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya bahagyang napaatras sa upuan. Ang dating madrama niyang kilos ay napalitan ng tahimik na pagsuko. "Leo," simulang muli ng boses ko, malambing na ngunit puno ng panunumbat. "Ilang beses mo akong minaliit noon. Ilang beses mo akong tinrato na parang wala akong halaga. Sa harap ng mga tao, pinahiya mo ako." Ang tingin pagpasok ko sa opisina kaninang umaga, ramdam ko ang bigat ng tensyon sa hangin. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanya. Si Dominic, ang lalaking minura ako araw-araw, ang dating boss kong walang respeto sa kahit sinong mas mababa sa kanya. Kung paanong tratuhin niya noon ang isang tulad ko, parang hindi ako tao. Pero ngayon, ako ang boss niya. Habang naglalakad ako papunta sa conference room, lahat ng empleyado ay bumabati sa akin. "Magandang umaga po, Ma'am Isabel," sabi nila na may halong respeto at paggalang. Ang tunog ng takong ng sapatos ko sa marmol na sahig ay parang musika sa pandinig ko. Isang paalala ng lahat ng hirap na tiniis ko para makarating sa posisyon kong ito. Pero kahit pa CEO na ako, sa loob-loob ko, naroon pa rin ang sugat ng kahapon. Pagbukas ko ng pintuan ng conference room, naroon si Dominic. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng mesa, mukhang balisa, halatang hindi komportable sa presensya ko. Hindi ko maiwasang mapansin ang pag-iwas niyang tumingin sa akin, na parang takot siyang magtagpo ang mga mata namin. "Good morning," sabi ko. Malamig ang tono, pero may bigat sa bawat salitang binitawan ko. Ang lahat ay tumahimik at ang mga mata ng bawat tao sa silid ay nakatuon sa akin. Alam nilang may kasaysayan kami ni Dominic pero wala silang alam sa detalye. Ang alam lang nila, ako na ang boss at siya ngayon ang empleyado. Habang nagpapatuloy ang meeting, halos hindi ko mapigilan ang mga alaala na bumabalik sa akin. Yung mga panahong naglilinis ako ng opisina nang halos magdamag, pagod na pagod, pero hindi ko maririnig sa kanya ang kahit isang salamat. Sa halip, puro mura ang ibinabato niya, tamad, walang silbi, pangit. Ang mga salitang iyon ang sumugat sa akin ng matagal, pero hindi niya alam, iyon din ang naging gasolina ng ambisyon ko. Nang matapos ang meeting, sinabi ko sa lahat na magpapatuloy na sila sa kani-kanilang gawain. Pero bago pa makalabas si Dominic, tinawag ko siya. "Dominic, maaari ka bang manatili sandali? May kailangan tayong pag-usapan." Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos niya ang necktie niya. Nang makalabas ang lahat, kami na lang dalawa ang naiwan sa silid. Tumayo ako mula sa upuan ko at naglakad papunta sa bintana. Mula roon, tanaw ko ang kabuuan ng lungsod, isang simbolo ng lahat ng tagumpay na pinaghirapan ko. "Alam mo ba kung bakit kita pinili para sa proyektong ito?" Tanong ko, hindi tumitingin sa kanya. Narinig ko ang paghinga niya, malalim, parang nag-iisip ng sagot.
Dahil sa karanasan ko, Ma'am Isabel, sagot niya, pero halatang may pag-aalinlangan sa boses niya. Napangiti ako, pero hindi niya iyon nakita. Hindi, pinili kita dahil gusto kong makita kung kaya mo bang magtrabaho ng may respeto sa ilalim ng pamamahala ko. Dahil Dominic, hindi mo ako kailanman nirespeto noon. Tahimik siya. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Parang nag-aagawan kami ng espasyo sa silid. Sa wakas, tumingin ako sa kanya. Ang ekspresyon sa mukha niya ay halatang naguguluhan, pero sa ilalim ng pagkalito ay naroon ang takot. Alam mo ba kung gaano karaming beses mo akong minura noon? Ilang beses mo akong pinahiya sa harap ng mga tao? Dominic, hindi mo siguro maiintindihan, pero ang sakit ng bawat salitang binitawan mo ay tumatak sa akin. Ginawa mo akong parang wala akong kwenta. At ngayon, narito ka. Nagtatrabaho para sa akin. Hindi siya sumagot. Halatang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Lumapit ako sa kanya, ang mga mata ko nakatuon sa kanya, direktang tumatago sa puso niya. Sabihin mo sa akin, Dominic, ano ang pakiramdam nang maging nasa ilalim ng taong dati mong minura araw-araw? Hindi niya nakakayanan ng titig ko. Yumuko siya, parang gusto niyang lumubog na lang sa lupa. Ngunit bago pa ako makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto. Ang assistant ko, si Liza, ay pumasok, mukhang nagmamadali. Ma'am Isabel, may dumating na dokumento mula sa legal team. Kailangan niyo pong tingnan kaagad. Tumango ako sa kanya, pero bago ko iwan si Dominic, binitiwan ko ang huling salita. Hindi pa tayo tapos. Maghanda ka, Dominic. Hindi ko alam kung kaya mo ang proyektong ito, pero ipapakita mo sa akin kung ano ang tunay mong halaga. Paglabas ko ng silid, iniwan ko siyang nag-iisip, naguguluhan, at malamang ay natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pero hindi ko akaliing ang dokumentong dala ni Liza ang magbabago sa lahat ng plano ko. Nang buksan ko iyon, ang unang linya pa lang ay sapat na para magpatigil sa akin. Ma'am Isabel, may natuklasan kami tungkol sa financial discrepancies sa project ni Dominic. Mukhang may fraud na nangyayari. Pagpasok ko sa conference room, parang may bumagsak na bigat sa dibdib ko. Naroon siya, si Arnel, ang dating supervisor na halos araw-araw akong minumura noon. Nakaupo siya sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Mukhang aburido, habang binabasa ang mga papeles sa harapan niya. Hindi ko maiwasang mapansin ang bahagyang pagyuko ng balikat niya, ang pilit na pag-iwas sa tingin ng mga tao. Dati, siya ang mayabang, ang palaging tila hari sa opisina. Ngayon, para siyang isang taong naliligaw, hindi alam kung paano makakabangon. Ang conference room ay punong-puno ng mga empleyado. Bawat isa'y tahimik na naghihintay ng anunsyo. Ang air conditioning ay malamig pero ang init sa loob ng dibdib ko ay tila nag-aapoy. Sa ilalim ng mesa, pinisil ko ang aking mga palad, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako pwedeng magpadala sa damdamin. Hindi ngayon. Lumapit ako sa harapan, tumayo sa gitna ng mesa, at binuksan ang presentation sa screen. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Isang eksenang hindi ko inakalang mararanasan ko. Dati, ako ang janitress na halos hindi pinapansin sa opisina. Ngayon, ako ang CEO na magdedesisyon para sa kinabukasan ng kumpanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ko, ang boses ko ay matatag ngunit may bahagyang panginginig. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang restructuring ng kumpanya. Alam kong maraming pagbabago ang mangyayari, pero ito ang kailangan para sa ikabubuti ng lahat. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang kiliti sa likod ng aking isip. Alam kong naroon siya, si Arnel, nakikinig sa bawat salitang binibitawan ko. Gusto kong tumingin sa kanya, gusto kong makita kung paano niya tatanggapin ang sitwasyon. Pero hindi ko ginawa, hindi pa. Habang nilalatag ko ang mga plano, naramdaman ko ang tensyon sa kwarto. Ang bawat slide ng presentation ko ay tila isang pagputok ng bomba.
magkakaroon ng retrenchment, ng pagbabago sa mga posisyon, at ng muling pagsusuri sa performance ng mga empleyado. Alam kong ang bawat isa sa kanila ay nag-aalala sa kanilang seguridad sa trabaho. Pero ito ang kinakailangan. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi at ako ang napili para ayusin ang lahat. Pagkatapos ng halos 1 oras na diskusyon, binuksan ko ang floor para sa mga tanong. Isa-isa silang nagtataas ng kamay, lahat ay may takot na tanong. Sinagot ko ang bawat isa ng maingat, sinisikap na maging malinaw at profesional. Pero ang mata ko, sa likod ng bawat sagot, ay palaging tumitingin sa direksyon ni Arnel. Hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya umiimik, pero alam kong hindi magtatagal, at tama nga ako. May tanong ako, sabi niya, sa wakas. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at ang bawat tao sa kwarto ay napatingin sa kanya. Ang boses niya ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang yabang, ang lakas, ang tono ng isang taong sanay mag-utos. Medyo mababa, halos nanginginig. Anong mangyayari sa mga supervisor na hindi nakapagbigay ng magandang performance nitong nakaraang taon? Tanong niya, diretso ang tingin sa akin. Ang tanong ay tila patama, pero hindi ko hinayaan ang sarili kong mag-react agad. Sa halip, ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiti na alam kong magdadala ng tensyon sa pagitan namin. Ang lahat ay magsisimula sa performance evaluation. Sagot ko, matatag ang boses. Walang exemption. Lahat ng posisyon, mula pinakamataas hanggang pinakamababa, ay re-reviewin. At kung sino ang hindi umabot sa standards ng kumpanya, kinakailangan nating gumawa ng desisyon. Tahimik ang kwarto. Walang naglakas loob na magsalita. Ang sinabi ko ay malinaw at alam kong hindi iyon nakaligtas kay Arnel. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, ang mabilis na paghinga niya. Alam niyang siya ang isa sa mga taong tinutukoy ko. Paano kung ang supervisor ay may dating record na hindi maganda sa pakikitungo sa mga empleyado? Dagdag ko, hindi na nakatiis. Tumitig ako sa kanya, diretso, walang takot. Paano kung siya ang naging dahilan ng pagbaba ng morale ng team? Paano kung siya ang naging ugat ng problema? Hindi siya agad sumagot. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, ang pagkatiimbagang niya. Sa unang pagkakataon, tila wala siyang sagot. Ang dating supervisor na palaging may maanghang na komento, na palaging may sagot sa lahat, ay tahimik ngayon. At sa loob ko, may bahagyang kasiyahan na hindi ko maipaliwanag. Kung ganoon, sabi ko, pinutol ang katahimikan. Ang taong iyon ay kailangang harapin ang accountability. Ang kumpanya natin ay hindi na magpapalampas ng ganitong klaseng pag-uugali. Sabay kong tinapos ang meeting, iniwan ang lahat sa tensyon na naglalaro. Habang lumalabas ang mga empleyado, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang nila. Pero si Arnel, na natiling nakaupo, nakatitig sa mesa, tila nawawala ng direksyon. Lumapit ako sa kanya, ang mga hakbang ko ay mabagal, sinadya. Arnel, tawag ko, ang boses ko ay malamig. Tumingala siya sa akin, ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Kailangan kitang kausapin sa opisina ko. Ngayon, tumayo siya, ang bawat kilos niya ay mabigat, parang may dinadalang mundo sa balikat. Habang magkasabay kaming naglalakad papunta sa opisina, ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Alam kong ito na ang simula ng pagbagsak ng taong nagdulot ng maraming sakit sa akin noon. Pagdating namin sa loob ng opisina, isinara ko ang pinto. Tumayo ako sa harapan niya, ang mga mata ko ay nakatuon sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Tanong ko, ang boses ko ay mababa pero puno ng bigat. Hindi siya sumagot. Pero ang ekspresyon niya, ang takot sa kanyang mukha ay sapat na sagot. Lumapit ako, halos magkadikit na ang mukha namin. Ang huling salita ko ay bumagsak tulad ng martilyo. Dahil simula ngayon, hindi na ikaw ang nag-uutos.
Ako na ang nagdedesisyon para sa'yo. Sa araw na iyon, hindi ko alam kung ang init sa aking dibdib ay mula sa galit o sa tagumpay. Ang mga mata ni Mr. Salvador, dating manager ko, na ngayoy tauhan ko, ay tila nawalan ng sigla nang pumasok siya sa conference room. Sa tuwing makikita ko ang kanyang mukha, naalala ko ang mga araw na para bang sinasadya niyang burahin ang pagkatao ko gamit ang kanyang mapanlait na salita. Dito ka na lang, janitress, walang patutunguhan ang buhay mo. Madalas niyang sabihin noon habang nililinis ko ang sahig sa opisina. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko, ngunit ang mga iyon din ang naging gasolina ng pangarap ko. Araw-araw akong minura, araw-araw akong itinuring na wala. Pero ngayong araw, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Umupo siya sa harap ko, halatang hindi komportable. Ang conference room na ito noon ay lugar kung saan madalas niyang kutyain ang mga tauhan niya ay ngayon punong-puno ng aking presensya. Ang mga pader ay may mga frame ng mga parangal na nakuha ko bilang CEO ng kumpanya. Mga rekognisyon na kailanman ay hindi niya mararating. Tila mabigat ang bawat hakbang niya na ang pag-upo niya sa silya ay parang pag-upo niya sa harap ng hukuman. Pumasok ang assistant ko, si Liza, dala ang mga dokumento para sa restructuring ng team. Hindi ko sinadyang mapangiti nang makita ang pangalan ni Mr. Salvador sa listahan ng mga tauhang kailangang sumailalim sa masusing performance review. Sa totoo lang, hindi ko kailangang gawin ito. Pwede ko siyang tanggalin sa trabaho nang walang paliwanag. Pero mas masarap ang ganting iyon kapag nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sariling kahinaan. Mr. Salvador, sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. Napansin ko na bumaba ang productivity ng team mo nitong mga nakaraang buwan. Ano ang paliwanag mo? Tumikhim siya, halatang naiilang. Ma'am, tingin ko po ay kulang lang sa training ang mga tauhan ko. Pero kaya ko pong ayusin ito. Talaga ba? Tanong ko na tila may asim sa tono. Kaya mo bang ayusin ang mga bagay na ikaw mismo ang sumira? Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ang dating malakas at mapanlait na manager ay ngayon tila isang daga na nasukol. Wala akong balak padaliin ang sitwasyon para sa kanya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya. Ang bawat hampas ng salita ko ay may bigat na katumbas ng mga taong pinabagsak niya noon, kabilang ako. Alam mo, Mr. Salvador, patuloy ko, may isang bagay akong natutunan sa pagiging janitress. Ang pinakamahalaga sa trabaho ay hindi ang posisyon mo, kundi kung paano mo pinapahalagahan ang pagkatao ng iba. Sa tingin mo ba, pinapahalagahan mo ang team mo? Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ay isang kumpirmasyon ng lahat ng kasalanan niya. Ang mga tauhan niya na madalas niyang sigawan at kutyain ay mga taong lumapit sa akin noong ako'y nagsisimula pa lamang bilang assistant sa HR. Sila ang nagkuwento ng mga kalupitang kanyang ginawa, ang mga pananamantala sa kanilang kahinaan. Alam kong darating ang araw na makakahanap ako ng pagkakataong ipakita sa kanya ang tunay na kahulugan ng pagiging leader. May plano akong ibaba ang posisyon mo sa supervisor, effective immediately, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. At kung hindi mo maipapakita ang sapat na improvement sa loob ng 3 buwan, alam mo na ang susunod na mangyayari. Hindi siya kumibo. Ang dating mapanlait na bibig ay tila natuyot, hindi makapagsalita. Alam kong masakit para sa kanya ang marinig iyon, pero hindi ko rin kailanman makalimutan ang sakit na dinulot niya sa akin noon. Ang bawat salita ko ngayon ay may bigat ng hustisya, hindi galit. Tumayo ako mula sa aking upuan, hawak ang dokumentong naglalaman ng desisyon ko. Ang meeting na ito ay tapos na, Mr. Salvador. Maaring umalis ka na. Hindi ko na siya tinignan habang lumalabas siya sa pinto. Sa likod ng aking isip, alam kong hindi pa dito natatapos ang lahat. Paglabas niya,
Narinig ko ang biglang pagbagsak ng isang tasa mula sa assistant ko. Napatingin ako sa direksyon ni Liza, ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Lumapit siya sa akin, bulong ang kanyang boses. Ma'am, may dapat kang malaman. Nagulat ako sa bigat ng tono niya. Ano iyon, Liza? May pinaplano si Mr. Salvador laban sa iyo. Sagot niya, halatang nanginginig. Nalaman ko ito mula sa isa sa mga tauhan niya. Hindi ko alam ang buong detalye pero mukhang seryoso ito. Tumayo ako, nanlamig ang mga kamay ko. Ang tagumpay ko ay tila biglang nabalot ng panganib. Ano ang pinaplano niya? At paano ko malalaman kung ano ang susunod niyang hakbang? Ang conference room na kanina'y punong-puno ng aking tagumpay ay biglang nagmistulang isang larangan ng digmaan. Sa aking isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Paano kung ang paghihiganti ko ay magbunga ng mas malaking gulo? And then,